Republic Act No. 8749 o tinatawag na Philippine Clean Air Act of 1999. Ang Republic Act No. 8749 o Philippine Clean Air Act of 1999 ay isang batas na naglalayong protektahan at pangalagaan ang kalidad ng hangin sa Pilipinas. Ipinakilala ito upang magbigay ng komprehensibong pulisiya para sa pagkontrol ng polusyon sa hangin at iba pang kaugnay na layunin. Isa sa mga pangunahing prinsipyo nito ay ang karapatan sa malinis na hangin. Ito ay kinikilala ng Estado ang karapatan ng mga mamamayan sa isang balanseng at malusog na kapaligiran na naaayon sa ritmo at harmoniya ng kalikasan. Pangalagaan ng global na kapaligiran. Ito ay tinataguyod at pinoprotektahan ng Estado ang kapaligiran sa buong mundo upang makamit ang sustainable development habang kinikilala ang pangunahing responsibilidad ng mga lokal na pamahalaan sa pagtugon sa mga problema sa kapaligiran. Ikatlo ay ang responsibilidad na nakabatay sa lugar. Kinikilala ng Estado na ang responsibilidad sa paglilinis ng habitat at kapaligiran ay nakabatay sa lugar o area-based. Ang ikaapat na prinsipyo, magbayad ang mga nagpaparumi. Kinikilala rin ng Estado ang prinsipyo na ang mga nagpaparumi ay dapat magbayad para sa kanilang mga aksyon. Ikahuli ang kapakanan ng lahat. Ang malinis at malusog na kapaligiran ay para sa kapakanan ng lahat at dapat maging pag-aalala ng bawat isa. Karapatan ng mga mamamayan o recognition of rights na sinisigurado nitong matatamasa nila ang mga ito. Karapatang huminga ng malinis na hangin. Bawat isa ay may karapatang makalanghap ng malinis at hindi kontaminadong hangin. Pangalawang karapatan, ang karapatang gamitin at tamasahin ang likas na yaman. May karapatan tayong gamitin ang ating likas na yaman, ngunit dapat ito ay naaayon sa prinsipyo ng sustainable development o ang paggamit ng yaman nang hindi sinisira ang kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Karapatang makilahok sa mga patakaran sa kapaligiran. May karapatan tayong sumali sa pagbuo, pagpaplano, pagpapatupad at pagsubaybay sa mga patakaran at programa na may kinalaman sa kapaligiran. Kasama na ang pagdidesisyon. Sunod ay karapatang makilahok sa mga desisyong tungkol sa pag-unlad. May karapatang tayong makilahok sa pagdidesisyon tungkol sa mga proyekto o aktibidad na may masamang epekto sa kapaligiran at kalusugan ng publiko. Sa madaling salita, ito ay binibigyan tayo ng mga karapatang ito para pangalagaan ang ating kapaligiran at maging bahagi ng mga desisyon na makakapekto dito. Ang sumunod ay karapatang malaman ng panganib. May karapatan kang malaman kung anong panganib ang maaaring idulot ng isang aktibidad o proyekto. Dapat din ipaalam sa iyo kung tumaas ang polusyon o kung may nakalasong chemical sa hangin. Karapatang kumuha ng mga dokumento. May karapatan kang kumuha ng mga dokumento mula sa gobyerno na kailangan mo para magamit mo ng maayos ang iyong mga karapatan ayon sa batas na ito. Karapatang magdemanda. May karapatan kang magdemanda sa korte para pigilan ang mga aktibidad na lumalabag sa batas. Pangkalikasan, maaari ka ring humiling na linisan ang lugar na nasira at parusahan ang mga lumabag sa batas. Karapatang humingi ng bayad pinsala. May karapatan kang magdemanda sa korte para humingi ng bayad pinsala kung ikaw ay napinsala dahil sa masamang epekto ng isang proyekto o aktibidad sa kapaligiran at kalusugan. Tayo ay binibigyan ng mga karapatang ito para malaman ang mga panganib na makukuha at impormasyon kung nasira ang ating kapaligiran o kalusugan. Stationary sources. Ang stationary sources ay mga pinanggalingan ng polusyon na hindi gumagalaw, tulad ng mga pabrika, planta ng kuryente at iba pang gusali. Kung ang polusyon mula sa isang stationary source ay lumampas sa mga pamantayan na itinakda sa batas na ito, Republic Act No. 8749 o sa mga panuntunan at regulasyon nito, ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa pamamagitan ng Pollution Adjudication Board or PAB ay magpapataw ng multa na hindi lumalampas sa 100 million pesos bawat araw ng paglabag sa may-ari o nagpapatakbo ng stationary source hanggang sa sumusunod sila sa mga pamantayan. Sa madaling salita, kung ang isang pabrika o gusali ay nagdudulot ng labis na polusyon, papatawan sila ng multa araw-araw hanggang sa malutas nila ang problema. Ang DOTC na ngayon ay DOTR o Department of Transportation ay dapat ipatupad ang mga emission standards para sa mga sasakyan na nakasaad sa batas na ito, Republic Act No. 8749.
Para mas mapabuti pa ang mga emission standards, dapat suriin, baguhin at ilathala ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) ang mga pamantayan tuwing 2 taon o kung kinakailangan. Dapat isaalang-alang ang pinakamataas na limitasyon para sa lahat ng pangunahing pollutants para masiguro ang malaking pagbuti sa kalidad ng hangin para sa kalusugan, kaligtasan at kapakanan ng publiko. Sa madaling salita, ang DOTR ang magpapatupad ng mga pamantayan para sa usok na binubugan ng mga sasakyan at dapat ding suriin at baguhin ng DENR ang mga pamantayan na ito para masiguro na malinis ang hangin na ating naglalanghap. Hindi maaaring irehistro ang sasakyan sa DOTC, Department of Transportation and Communication, maliban kung ito ay nakakasunod sa mga emission standards na itinakda ng Department of Environment and Natural Resources. Kung ang isang sasakyan ay pinaghihinala ang lumabag sa emission standards dahil sa mga nakikitang senyales tulad ng pagbuga ng maitim na usok, dapat itong isailalim sa emission test sa isang otorisadong emission testing center. Para dito, ang DOTC o ang otorisadong testing center nito ay dapat magtatag ng isang roadside inspection system. Kung mapatunayang hindi lumabag sa emission standards ang sasakyan, dapat itong palayain agad. Kung lumabas sa resulta ng testing na lumampas ito sa emission standards, dapat panatilihin ang sasakyan hanggang sa mabayaran ang mga nararapat na multa at isuko ang plaka sa DOTC, hanggang sa may sagawa ng may-ari o nagpapatakbo ng sasakyan ang mga kinakailangang pagkukumpuni para makasunod sa mga pamantayan. Sa madaling salita, kailangan mo nang makapasa sa emission test ang isang sasakyan bago ito mairehistro. Kung pinahinala ang lumabag sa emission standards ang isang sasakyan, dapat itong sumailalim sa testing kung lumabag at ipaayos at bayaran ng multa bago ito mapalaya. Ang DOTC ay maglabas ng isang pass para payagan ang paggamit ng sasakyan sa loob ng isang takdang panahon na hindi lalampas sa 7 araw para lamang sa layuning ipaayos ang sasakyan. Ang may-ari o nagpapatakbo ng sasakyan ay dapat ipaayos ang mga sira nito at magpakita ng patunay na sumusunod ito sa mga pamantayan sa polusyon. Sa madaling sabi, kung lumabag sa emission standard ang iyong sasakyan, bibigyan ka ng DOTC ng pass para magamit mo ito sa loob ng 7 araw para ipaayos. Pagkatapos, kailangan mong patunayan na sumusunod ang sasakyan mo sa mga pamantayan sa polusyon. Bukod sa iba pang parusa, ang driver at nagpapatakbo ng sasakyan na nahuli ay dapat dumalo sa isang seminar tungkol sa pollution control management na isasagawa ng DOTC. Mapapatawan din sila ng mga sumusunod na multa. Unang pagkakasala, multa na hindi lalampas sa 2,000 pesos. Pangalawang pagkakasala, multa na hindi bababa sa 2,000 pesos at hindi lalampas sa 4,000 pesos. Sa pangatlong pagkakasala, suspension ng rehistro ng sasakyan, Motor Vehicle Registration o MVR sa loob ng 1 taon at multa na hindi bababa sa 4,000 pesos at hindi lalampas sa 6,000 pesos. Sa madaling sabi nito, kung mahuli kang lumalabag sa batas, pangkalikasan, kailangan mong dumalo sa seminar at magbayad ng multa. Kung paulit-ulit kang lumalabag, mas mabigat ang parusa tulad ng suspension ng rehistro ng iyong sasakyan. Polusyon mula sa paninigarilyo. Ipinagbabawal ang paninigarilyo sa loob ng mga pampublikong gusali o saradong pampublikong lugar, kasama na ang mga pampublikong sasakyan at iba pang uri ng transportasyon, o sa anumang saradong lugar sa labas ng iyong pribadong tirahan, pribadong lugar ng trabaho o anumang lugar na itinalaga bilang lugar paninigarilyo. Ang panuntunang ito ay patutupad ng mga lokal na pamahalaan o LGU. Polusyon mula sa iba pang mobile sources. Ang Department of Environment and Natural Resources, kasama ang iba pang ahensya, ay dapat bumuo at magtatag ng mga pamantayang para sa lahat ng mobile sources, maliban sa mga nabanggit sa Section 21 ng batas na ito. Ang pagpapataw ng mga multa at parusa para sa mga paglabag sa emission standards mula sa mga pinagmumula na ito ay nasa ilalim ng jurisdiction ng DOTC. Sa madaling salita, ipinagbabawal ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar na nakasarado para maiwasan ang polusyon. Ang DENR naman ang magtatakda ng pamantayan para sa iba pang uri ng mobile sources ng polusyon at ang DOTC ang magpaparusa sa mga lumalabag. Para sa mga paglabag sa iba pang probisyon ng batas na ito at sa mga panuntunan at regulasyon nito, ang multa na hindi bababa sa 10,000 pesos ngunit hindi lalampas sa 100,000 pesos
ang pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon o pareho ay ipapataw. Kung ang lumabag ay isang juridical person tulad ng isang kumpanya, ang presidente, manager, director or trustee, pollution control officer o ang mga opisyal na direktang namamahala sa operasyon ang siyang magdurusa sa parusa na nakasaad dito. Sa madaling sabi, kung lumabag ka sa anumang probisyon ng batas na ito, maaari kang pagmultahin, makulong o pareho. Kung ang lumabag ay isang kumpanya, ang mga opisyal nito ang mananagot. Sa kaso ng mga gross violations o malubhang paglabag sa batas na ito, Republic Act No. 8749 o sa mga panuntunan at regulasyon nito, ang Pollution Adjudication Board or PAB ay magre-rekomenda sa mga tamang ahensya ng gobyerno na magsampa ng mga nararapat na kasong kriminal laban sa mga lumalabag. Tutulungan din ng PAB ang taga-usig ng publiko sa paglilitis ng kaso. Ang gross violation o malubhang paglabag ay nangangahulugang 3 o higit pang mga tiyak na paglabag sa loob ng 1 taon. 3 din o higit pang mga tiyak na paglabag sa loob ng 3 magkakasunod na taon. Hayagang pagsuway sa mga utos ng Pollution Adjudication Board tulad ng pagbasag ng selyo, padlock at iba pang katulad na aparato o pagpapatakbo sa kabila ng isang utos para sa pagsasara, paghinto o pagtigil ng operasyon at hindi na maibabalik o malubhang pinsala sa kapaligiran bilang resulta ng anumang paglabag sa mga probisyon ng batas na ito. Sa madaling sabi nito, na ang gross violation ay isang malubhang paglabag sa batas, pangkalikasan na maaaring magdulot ng kasong kriminal, kabilang dito ang paulit-ulit na paglabag, pagsuway sa mga utos ng PAB at malubhang pinsala sa kapaligiran. Yun lamang po. Salamat po sa pakikinig at pagiging aktibo sa diskusyong ito.